Hello guys, welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon is about dun sa paano ba gumawa ng straight line na hindi ginagamitan ng ruler. Una, ipapakita ko muna yung mga mali na dapat nating iwasan upang ma-achieve natin yung mga straight lines. Unang mali yung ginagamitan ng repetitive lines. Yung inulit-ulit mo yung lines tapos nagkapatong-patong na siya hanggang sa kumapal na yung lines. Ganyan ang mangyayari kapag ang lines natin ay putol-putol tapos inuulit-ulit mo pa siya. Paano ba natin yan maiiwasan? Yes guys, tama. May paraan dyan para maiwasan. Gaya na lamang nito na straight yung lines. Napakadali. At ituturo ko sa inyo. Ang pangalawang mistake ay yung maling pag-control ng kamay upang makagawa ka ng straight lines. Heto guys, subukan natin gumawa ng lines. Tignan nyo dito guys, napakalikot ng aking kamay. Yung thumb finger ko, tsaka yung index finger, halos pinipilit ko na mag-connect yung dalawang lines. Inaabot ko talaga siya. No? So, ito yung maling paraan ng paggawa ng straight line sa isang object. Dapat, yung finger mo na yan, yung dalawa, hindi yan gumagalaw. Ngayon guys, subukan naman natin na gawin yung object na hindi natin gagalawin yung ating index finger tsaka yung thumb finger. Ayan o. Napaka-straight lines, di ba? Ang mapapansin nyo dito, para siyang printer. Yung kamay mo parang printer. Yung vertically, straight lang siya. And horizontally, straight din. Ang ginagalaw mo dyan guys, hindi yung fingers, kundi yung shoulder mo. Para maabot mo yung kahit pinakamalayo ng lines, maabot mo siya. Yung kamay mo, bale, magiging printer siya na vertically, horizontally, tapos yung gumagalaw, yung shoulder mo mismo. Mistake number 3 is yung connecting lines. Hanggat maaari guys, iwasan natin na magkaroon tayo ng connecting lines lalo na sa gitna. Iwasan natin guys na magkaroon tayo ng hati sa gitna para yung line natin consistent siya. Ngayon guys, i-apply naman natin yung pinag-aralan natin kanina na draw like a printer. I-move mo yung shoulder mo. Tapos, fix lang yung kamay. Move vertical, horizontal. Ganyan. Tapos, ngayon, i-start muna natin i-draw yung horizon line. Yun yung 1.5 eye level from the ground. Tapos, ilagay natin yung second floor. I-assume natin na 3 meters yan. Pangalawa, yung roof floor. I-assume din natin na 3 meters. Tapos, magkakaroon tayo ng parapet na 1.2 meters. So guys, lagi nating tandaan na ilalagay natin yung mga ganyang na reference heights para hindi tayo maligaw, maging proportion at hindi distorted ang perspective natin. Ayan guys, bale gagawa lang ako ng 3 blocks. Una, yung sa carport. Pangalawa, dun sa main living. Tapos yung sa service area, yung kitchen. Ganun lang, 3 blocks lang para lang makita natin paano tayo gumawa ng drawings kahit walang ruler. Mapakita natin na diretso yung ating mga guhit. Lagi lang tayo mag-practice guys para makuha natin yung desired quality ng lines na gusto natin. Yung straight lines talaga. Minsan kasi may mga clients tayo na humihingi sila ng visualization o perspective ba para makita nila yung itsura ng kanilang bahay on the spot. So, dapat marunong tayo gumawa ng mga sketch na ganon. Kahit hindi man siya rendered, at least straight lines, makikita niya yung quality ng iyong gawa. Yan guys, malapit na siyang matapos. Nilalagyan ko na lang siya ng windows. Got konting mga details. Yan, mga horizontal groove, railings, windows, doors. Yan, tapos lagyan na natin ng konting entourage, sasakyan, halaman. Yan, patapos na siya. Sana nagustuhan nyo yung topic natin ngayon guys. Pwede nyo itong subukan
para ma-practice ninyo yung sarili nyong skills hanggang sa masanay kayo. Okay guys, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.